Isang magandang araw sa inyong lahat. Ito pong muli si kapatid na Napoleon Mactal, kapwa nyo mag-aaral ng banal na kasulatan at kapwa mag-aaral ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po ay January 29, 2025 at ito po ay pagpapatuloy ng ating series na nasumulan tungkol po sa pagnanais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. So sa ating pong kapanahunan, wala na pong Hudyo, wala na pong Grego, kundi tayo mga kapatid ay mayroon ng pantay-pantay na karapatan na magkaroon po ng pagkaalam ng katotohanan at magkaroon din naman ng kaligtasan. Dahil po sa pagnanais ng Diyos na tayo makaalam ng katotohanan at mga ligtas. Nandyan nga po ang banal na kasulatan. Hindi lamang sinabi dito ang mga paraan na ating dapat na gawin para tayo ay mga ligtas. Kalimbawa ay ang pakikinig ng Ebanghelyo. Dito po kasi sa pakikinig sa 10:17 na Roma, ang sabi doon ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ay isang paraan na tinuturo ng Biblia para tayo po ay makaalam ng katotohanan at mga ligtas. Subalit ipinapaalala rin naman ng banal na kasulatan na mayroong mga huwad at mga sinungaling na tagapagturo o mga bulaang propeta na lalabas at lilitaw sa ating kapanahunan. At yan nga po ay isinulat din naman ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:1 hanggang 5. Kaya po kinakailangan na talagang mag-ingat tayo sa ating mga naririnig na aral at ating suriin kung ito po ay galing sa banal na kasulatan o hindi. Ang sabi po rito sa ang salita ng Diyos na salin, malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito ay tinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ano po yung mga aral na ito? Sa 3, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga mananampalataya at nakaalam ng katotohanan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama kung tinatanggap ng may pasasalamat. Dahil nilinis ito ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya nga po para tayo ay makaiwas sa mga maling turo o sa mga maling aral, makaiwas tayo sa pagliligaw, sa pagtatangka ng mga bulaang tagapagturo na tayo ay iligaw at ilayo sa katotohanan at malayo sa kaligtasan. Nandiyan po ang mga salita ng Diyos. Ito po'y katotohanan sapagkat ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan. At ang sumulat po nito ay ang apostol natin, apostol ng mga hintil, si Apostol Pablo. Ang mga aral pong ito ay hindi dapat na paniwalaan. Ang mga aral pong ito ay dapat na tingnan natin ang banal na kasulatan. Ang sabi po rito, kapag ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinagbabawal ang pagkain ng ilang uri ng pagkain, itong mga aral pong ito ay mga aral na mga itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. So hindi po pala naayon sa Biblia na ang pag-aasawa ay ipagbawal. Gayon din naman na ipagbawal ang ilang uri ng pagkain. Sapagkat Biblia po mismo ang nagsasabi na ginawa ng Diyos sa mga pagkain ito, sabi para tanggapin ang may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Lahat ng ginawa ng Diyos mabuti yan. Walang dapat na ituring na masama kung tinatanggap ng may pasasalamat. Dahil nilinis na ito ng salita ng Diyos at ng pananalangin. So dalawang bagay po. Kapag ang isang tao ay nagtuturo na bawal ang mag-asawa o kaya ay bawal kainin ng ganito at ganyang uri ng pagkain, yun po ay hindi turo na galing
sa banal na kasulatan. Ito po hindi katotohanan at hindi makapagliligtas sa atin. Subalit ang pinagbabawal po sa banal na kasulatan ay mababasa naman po sa Gawa 15, 19 hanggang 21. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan na bawal. Ang sabi pag sinumulan natin po sa 20, sa halip sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Dahil dito ay tinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na imoralidad at huwag kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. So sa banal na kasulatan, ito po ang totoo, ito po makapagliligtas sa atin. Huwag daw po tayong kakain ng mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan at iwasan daw po hindi ang pag-asawa kundi ang sexual na imoralidad at huwag din namang kakain ng dugo o kakarne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Kaya muli po ay bumabati po ako ng isang magandang araw sa inyong lahat. Ang mga contact person po natin sa Toronto, Ontario, Canada, kapatid na ministro na Noel Cruz, at dito naman po sa Western Canada, sa Saskatchewan, Canada, Minister Napoleon Mactal, sa KSA Student Pastor Belhirio Mores, out Australia, Pastor Rolando Pajardo. Magandang araw po.